Good evening, Sunday evening. Thank you, God. Dres Pilipinas, agabay pa, mag-sige kita, siling sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you for your broadcast, Lord. Thank you. Basta gani kada sugod naton mga viewers, my Kristo will always say, thank you, Lord Jesus. Amen. Karon, magakantan magita sa atong theme song in times like this. Thank you sinang pagkinantanay. Kabay pa mahangkat kita bala kag nanamian nga ang mensahe, be very sure nga si Jesus ari sa aton. Kaya man ang ginalagas pulong sa Ginoo sa aton, examine yourselves whether ye are in the faith. Amen, mga viewers. Karon, it is again our privilege nga ang magadala sa pulong sa Ginoo na pamalandungan ta mo si Pastor Rayhong Baldomor, missionary pastor sang Banga, Aklan. Good evening sa aton nga mga Facebook viewers, listeners, and followers sa Sining Meditation and Prayer. Once again, nagpasalamat kita sa Ginoo sa pagtuon naman naton sa pulong niya. And aton gid kalipay the whole day. Salamat nga nakasimba kita sa Ginoo. Nakabati kita sa mga mensahe. Kag salamat sa pulong sa Ginoo that this Sunday aton na experience kag by God's amazing grace, no? Aton nina ginapangamuyuan nga ma-apply gid naton sa aton kabuhi. All right. Before kita magpadayon, magapangamuyo na kita. Ginoo, gapasalamat kami nga makatuon kami sa imo pulong sa sininga gabi. Before kami magpahulay. Lord, thank you that all throughout the day, ginbless mo kami sa mga spirituhanon nga mga pagkaon nga amon nga natun-an kag nakaon namon sa kalag namon. And tonight, Lord, as we close this day, we pray. Nakabay pa ang pangamuyo Reverend Rudy Escobar maka-encourage sa amon, magpabakod, makapaligon sa amon man nga mga kabuhi. But at the same time, as we meditate upon your word, this I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, karon
nabasa naton last time diri sa 1 Corinthians, no? Aton nga pagabasahon diri liwat, no? 1 Corinthians chapter 16, kaya ang aton topic to talks about the 7 principles for Christian giving. Okay? Generous giving, ha? You know, isa ka taong ginpakamaayo sa Ginoo, isa person nga generous in return sa pag-alagad niya sa Ginoo. Okay? So, you know, by nature, kita nga tao, dalokgid, selfish. That is why damo nga mga Kristohanon nga ginadalukan nila ang Ginoo. Amo na, nga wala gid damo nga pagpakamaayo. May mga pagpakamaayo man sa iban nga bagay, but about financial freedom, financial freedom, financial blessing, kulang gid. Kay nga aman, ginkulangan man nila ang Ginoo. Ang iban pa ginkuhaan. Diin hambal ni Jesus Christ sa Old Testament, no? Hambal niya sa mga anak sa Ginoo, mga Israelinhon. Diin, okay? Diin, hambal sa mga Israelinhon. Diin namon ikaw ginrab, Ginoo. You rob me with your tithes and offering. Sa Malakay na. Malakay chapter 3. Okay? Damo mga tao, damo mga Kristohanon nga hindi magpatigid sina, no? Pero sige lang, okay lang. They are entitled to do that. Nga man, ilang man na iya gihapon ma-experience sa ila kabuhi. Pero you know what? Wala pagiko sang nakilala nga alagad si Ginoo, nga generous sa buluhaton si Ginoo, nga wala gin pakamayo. Umanon aliwaton nakon. May wala ko sang nakilala nga wala gin pakamayo. Tanan nga hatag si Ginoo nga generous sa bulaton si Ginoo, gin pakamaayo gid si Ginoo. I'm talking about financial freedom, Okay? I'm not preaching here about prosperity gospel. What I'm saying is, kung ikaw anak sa Ginoo nga matuod, you will be motivated sanggugma mo sa Ginoo by giving faithfully your tithes and offering and sacrificial giving para sa buluhaton sa Ginoo. Okay? Amo na nga bugana gid may ara iya gani siling pa sa pulong sa Ginoo. Open your mouth and I will fill it. Di ba? Praise God for that. Siling diri sa 1 Corinthians chapter 16. Now concerning the collection for the saints, Paul is talking about the collection, regular collection sa church, sa simbahan, as I gave order to the churches of Galatia. So also do ye, kamo nga mga taga-Korinto. Upon the first day of the week, let each one of you lay by him in store, as he may prosper, that no collection be made when I come. And when I arrive, whomsoever ye shall approve, them will I send these letters to carry your bounty unto Jerusalem. And if it be meet for me to go also, they shall go with me. Alright. Now, Paul, before siya nag-abot dito, nagsulat na siya sa mga taga-Korinto. Kag isa sa mga instruction niya sa chapter 16, amo ini. Okay? Kung paano bala kita maghatag sa aton nga giving, financial giving sa church. Kag gina-observe gid ini naton. Nabalaan naton nga ini nga bagay ginahimo naton for the glory and honor to our God. Okay? Hindi para magmanggaranon ang Ginoo. Hindi man kita nga para kita magmanggaranon. Ang motive sini behind is our obedience, obedience. Pagsunod, pag-obey sang command, principles, instruction nga ginhatag sa Ginoo. Actually, wala man ginapilit sa aton ini. Okay? Sa Old Testament, gina-require gid ini sa mga kaanakan sa Ginoo. But you know what? In the New Testament, wala tuod gin-require nga pilit, pero may instruction nga dapat naton himuon. Okay?
Wala ni gin-require para i-bless ka nga magmanggaranon ka. Wrong. That is not the reason. Hatag ini nga instruction for us to know nga ang Ginoo naton is the best example of a generous life. Man, kung imutin intindiyon, ginhatag niya iyabugto nga anak dito sa cross sa Kalbaryo. Gin-give up ang langit, the glory of heaven. Gin-give up niya kag nagkari siya diri sa kalibutan. Kag pagkari niya, nagpalansang siya sa krus sa Kalbaryo. He gave His life. Di ba? For God so loved the world that He gave. Can you imagine? His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. So, dako nga example naton kung may ara pa nga ehemplo nga dapat naton sundon si Jesus. Okay? Now, let's continue on. Natunan naton last Sunday about regular giving upon the first day of every week. Amo na ang hambal ni Apostol Paul sa ila. May ara pagtililipon na meeting on that day nga magasimba sa Ginoo, and during the worship time may ara sila collection. Actually, the context of this, ini nga collection para igid ini pagbulig sa ministry nila to help the poor people nga naapektuhan sang famine. Napiktuhan sang famine dira sa makita na to na, no, kung may mga Bibles kamo na mention ina diri sa Acts chapter 8. Okay? And Acts chapter I think 11, no? Ang persecution. Okay. Kag sa chapter, but anyway, aton lang i-focus karon dire that this kind of collection na-apply ini sa mga churches naton subong. Okay? Again, there must be a regular giving. Regular. Every Sunday may ara. Kag natunan naton ina nga when you give, ara sa mind naton that God loveth a cheerful giver. Again, God loveth a cheerful giver. And the Bible tells us, give and it shall be given unto you. It is better to give than to receive. Di ba? Kanami nga mga prinsipyo sa bersikulo nga ginhatag si Ginoo sa aton, no? Para kita maintindihan naton nga may regular gid kita nga dapat. Ining mindset naton bala nga magsiling ka regular, that means pagka Monday nagapaminsar ka na, ano man akon ihatag si Ginoo ayhan, pila ayhan, kag ano man akon ihatag si Ginoo this week, coming Sunday. Kanami kung isa ka Kristohano, nagapreparar bala? Ang isa ka Christian, may ara tagipusuon nga nagaplano, nagapangamuyo, nagapreparar. Okay? Ginatulok na actually si Ginoo ang motibo naton. And number 2, nga aton nga makita naton diri is it is a participatory giving. Meaning, everyone nga anak sang Ginoo must participate sa paghatag. Kay ginambal dira, each one of you, on the first day of the week, each one of you should give to the Lord, para sa Ginoo. Way ka mo naghahatag para lang sa pastor, para sa konsin uman, kang ano man dira sa simbahan. Ang paghatag mo, ang goal kag ang motive is gihatag mo ina para sa Ginoo. O anong purpose ina? Ang purpose ina is for the ministry and the minister. Ang mga buluhaton si Ginoo kag mga alagad si Ginoo magamit ina sa isa ka iglesia. So, ang participatory giving means everyone mag-participate gin. Kag every church should aim nga tanan tani makaparticipate. Amo na kabalo kamo kanami kung tudluan nyo mga bata nyo.
Amo na akong tagaan yung balon. Ops, ang balon mo nga 500 pesos a week. Kuhain na para ihatag mo sa Ginoo. Ang bata sina, mag-learn na, mag-implant sa iyang mind, kag mahimo niyang habit sa iya kabuhi. Okay? Ina nga bata, grateful sa Ginoo. Pagdako sina, kag pagtrabaho sina, mabalikid gid na sa imo nga ginikanan. Kay generous ina nga bata. Labaw sa tanan, mabalikid gid na sa iya nga church nga gingamit sa Ginoo. Kasubo man tuod, no? Abi ninyo kami nga mga pastors, nasubuan man kong kisa, nga grabe na ang wali namon, grabe man ang pangamuyo, okay? I'm not bragging about it, ha? But this is a reality. Sa simbahan, may magpapangamuyo, may trabaho, makalakat sa abroad, no? Pero, nalipat sa simbahan nga dira siya nagtubo kaginluwa sa Ginoo. May ara gid. Kagkasubo ina nga bagay kay ato sila wala naglabot sa ila tagipusoon to be a generous person in the sight of God. Kita niyo ang hambal diri sa pulong sa Ginoo. Each one of you, every individual, may ara gali kita nga instruction nga gusto sa Ginoo sundo naton. Kag ginawat kung ang isa ka tawo nga ginluwa sa Ginoo mag-participate, okay? Sa sining instruction nga ginhatag sa Ginoo. You know what? Not just when you give it to the Lord, not just nga paghatag nimo, ginsunod nimo ang sugo sa Ginoo, you obey God, but also there is satisfaction and fulfillment sa imo tagipusoon nga nag-participate ka. Wala nagamatter ang amount. Okay? Wala nagamatter ang amount. Sa ako na wala nagamatter ang amount. As long as you are honest, you are sincere, and your motive is love for the Lord. Gugma sa Ginoo. Unless, nagbinutig ka, ginkuhaan mo iya sa Ginoo, naghatag-hatag ka, pero pakita-kita lang to imo. Pero actually, wala ka gid naghatag insakto sa Ginoo. Okay? Amo na nga kung maghatag kita sa Ginoo, importante gid gali ang motibo, kag importante ang sinseridad naton sa paghatag sa Ginoo. Ha? Kay ginalantaw na sa Ginoo, nabalaan niya. Kapin pa kung, okay, kung ang motive mo maghatag ka para ma-bless ka, wrong ina nga motive. Wrong gid ina. Naghatag ka, it is because you want to please God. You want to honor God. And you want to obey God. Ha? Mga inigugma, mga abyan. Second, kung ang motive nimo naghatag ka para magmanggaranon ka, hindi ka gid magmanggaranon. Sa kwarta, ha? Okay? That's why may nakilala ko nga why gid siya ga paminsar kung ano, basta ang ara sa iya tagipusoon ihatag ko ni that belongs to God. More than pagani. Okay? Ang iban 10% ng tithe, no, kay tithe 10 mo amo na sa Old Testament. Ang iban way gahatag 10, gahatag 20, 30, 40. Okay? Sobra pa. Because in their hearts, overflowing ang ilang nga pag-una-una nga ini gamiton sa buluhaton. Damo pa mga kalag, maluwas. Huh? And I'm so blessed, gid. Ako isa ka recipient sa mga Christians nga generous. Kag because of their generosity, damo mga kalag nagkalaluwas. Ang buluhaton sa Ginoo gin-prosper. Kag atong mga naghatag, gin-prosper man sa Ginoo. Because in the first place, wala motibo sa ila tagipusoon nga i-prosper sila sa Ginoo. Ang motibo nila is to obey God. Amen? Amen? Okay? Kabay pa. Ha?
aton ining isa-isahon. Ang na-learn naton subong nga lesson naton is participatory giving. Last Sunday, we studied about regular giving upon the first day of every week. Okay? Each one of you, individual. So kung ikaw nakabati sa sini, i-check mo imo kaugalingon kung generous ka ba sa paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Nakita nimo nga bugana ka? Kung ara sa imo tagipusoon ang gugma sa paghatag din, give it wholeheartedly. Give it to the Lord sincerely, and give it to the Lord with joy in your hearts. Satisfy kasi na, fulfilled kasi na. May God bless His word into our hearts tonight. Magapangamuyo kita. Ginoo, i-bless man ini imo mga pulong, amo natun-an sini nga gabi, kag samot pagpadayon, pagpamati sa pangamuyo ni Reverend Rudy Escobar. Opdi kami as we join our hearts sa pagpangamuyo niya. In Jesus' precious name and in the mighty power of the Holy Spirit. Amen and amen. Good night sa tanan. Thank you and God bless. Thank you, God, Pastor Valdemar. May the Lord bless you and Ma'am Beng and your two sons, Jason and Jaser, na makasunod sa dalanon nga inyo ginpundar pinagi sa gahom sang Ginoo sa kabuhi kag pagalagad nga nagamatuto. Amen, Pastor Rayom. Karon mga muyo kita. Ginoo may nga balaan nagapalapit ang imo alagad sa imo trono nga bugay, Lord, nga nagapangabayo na sa tanan na ikaw magabless, Ginoo, sa journeying mercies kag maayo nga lawas sila ni Brother Charles kag bisan pa si Elsie sa ila pagbalik sa Amerika, Lord. Please give them good health and journeying mercies and protection, Lord. Thank you, God, nga mo nini matawag sa imo tanan, Ginoo, nga ang ila, Ginoo, nga pagtandog mo na sila, Ginoo, participate sa imo hilikoton dire, Ginoo, sa fellowship. Thank you, thank you. Subaybayin sila, Ginoo, nag-ila mga pamilya, O Diyos. Yes, Lord, please. Sa ila pagpauli, Ginoo, bless sila, O Diyos. Sa ila, Ginoo, nga pagbisita dire sa ila pamilya, kag sa amon nga mga tumulo mo, Ginoo, kag sa imo iglesia sa fellowship. Nagkaroon ginadala ko sa imo, Ginoo, na ikaw man magapadayon, Ginoo, sa pag-bless. Bisan pa kay Lynn Salvio, Ginoo, kag kay Nining Latorilla, sila pagpamati sa imo pulong, Ginoo. Nabay pa mapabakod mo ila pagto, kag mabless mo ang ila lawas kag ila pamilya, Ginoo, Lynn Salvio, kag Nining Latorilla, Ginoo. Nagbisan pa, Ginoo, si Edna Monteclaro man, kag si Monina Bintiroso, as they listen to your word, may they will grow in grace, nga kabakod sa pagto. Edna Monteclaro, kag Monina Bintiroso, sa ilang mga handoms, nga ginbutang mo sila kabuhi, Lord. Kaya kung man ginadala sa imo, nga ikaw magpadayon man, bless kaya na Hibero sa iya handom, Ginoo, nga makapadayon na lagad sa imo. Kagkabay pang iya ginabuligan nga pamilya, makadangop man sa imo sang bugos, Lord. Ana Hibero, kagaya man siya may lawas, mabakod bagto. Kag si Heidi, Ginoo, Mercano, na-bless man siya, isan pa sa pagpamati niya sa imo pulong, Ginoo. Opo, Ginoo, sa kay Marby Castillo, na sila maghandom, Ginoo, nga magpagamit sa imo. Isan si Christina, kag iya, Eloy, si Silya, Ma'am Silya Gabaya, i-bless ang ila pagpamati, permis mo pulong, na mapabakod la pagtoo, kag si Christina sa pag-atipan niya sa Eloy, na bindisyonin man siya sa maing lawas,
kaglabaw sa tanan, sa kabakod sa pagto, kag pag-alagad nga hindi magatanaw sa tao, kundi sa imo lang. Christina Gabaya, kag ang iya Iloy, si Ma'am Celia Ginoo. Kagabay pa ikaw man magapakamayo, kaya Torne Marcia Cordero Ginoo. Ngaya Ginoo pangabay sa imo, nakabay pa sabton mo man niya pangamuyo, nga iya ginapangayo sa imo Ginoo. Kag sa iya pamilya, Lord, please answer Attorney Marcia Cordero. Kag tagay man siya physical enablement nga makasimba Ginoo. Attorney Marcia Cordero. Kag si Rabel Morelio i-bless man padayon Ginoo. Ay iya Ginoo nga mga ginapangabay sa imo. Kupod sa kay Gloria Ginoo, kag kay Nats nga ilabata Ginoo. Gabay pa revive sila pagto, kag sila katutong pag-alagad sa imo, nga magatanaw lang kami sa imo, Lord Jesus. Kag si May de la Cruz, kaya Ginoo, handom nga kabataan Ginoo, nga gadangop sa imo sang bugos, sabtaman Ginoo ang pangamuyo, ni May de la Cruz Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, ikaw magapadayon Ginoo sa pag-work sa amon nga tay puson na mahimo Ginoo kami magamatutom kag maisog nga mga tumulo mo, Lord Jesus. Please bless us, Lord, with physical enablement and strong faith, Lord. Kami mga lagad mo, kag tanan mga viewers all around the world. Hini nga Domingo sang gabi diri, Lord. Kag sa ila Ginoo pagsimba sa iban nga mga lugar, Ginoo, sa sining gabi sang Domingo diri sa Pilipinas. Kay dito Ginoo sa Amerika mo man ang Domingo saga, so i-bless sila nga magasimba sa imo Ginoo. Bisan pa si Jan Ginoo kag iya kabataan, si Rolem ya kabataan, kag si Roby ya pamilya Ginoo, kag bisan pa silang Sayon kag ni Shalom Ginoo. Kabay pa o Diyos, nga manghikot ka padayon sa ila, kami tanan in the path of righteousness. Kag salamat sa mga pag-supply mo sa amon, nga pagkaon Ginoo, kag sa amon kinahanglanon nga proteksyon Ginoo, kag solusyon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen, mga viewers. Pag pinangamuyay, hinay nga Sunday night, may the Lord continue to bless us, Lord, and work mightily in our hearts, na magamalapit kami sa imo, Ginoo. Amen. Karon magapamati tayo special number.
Thank you. Sina nga kanta, abay pagamito nina sa mga viewers, kag ginagamit man kamo ay inyo nga pag-halad siyang tingog ninyo isan sa sining nga broadcast. So God bless you. Kag kita mga viewers all around the world, kag kami mga alagad sa Ginoo, may God shine His face upon us and bless us. Amen and amen.